And we are live. Thank you, Lord, for we are alive. Welcome po sa ating programa, Gabay sa Biblia sa Radyo. And yes, this is the Monday edition. Coach Jason Libira po, together with my partner. Yes, ako po si Mark Lito Pasisidro, aka Brotherly Yours. At kami po ay humahalili for Brother Joel and Sister Eager Saludares, praying for their healing and wellness and recovery. Kaya kami po ang nasa Monday edition. Baka nagulat po kayo kasi madalas po kami po ang Wednesday edition. But tamang-tama, Brother Mark, simula ng Simbang Gabi, we want to invite you to join us in the conversation. Feel free to share with them ano ba ang question natin for today. Ayan nga, malapit na nga po ang Pasko at sigurado po akong marami sa atin ang busy na sa iba't ibang gawain. May mga bumibili na ng mga pangrekado, naghahanap na ng pangregalo at nag-aayos na ng mga Christmas decorations. Pero ngayon pong panahon ng Adbyento, we want to hear and learn from you. Ano ang paghahanda na iyong ginagawa sa paparating na Pasko? Ayan, salamat brother. Tag your friends, share this Facebook Live. Muli, welcome po sa ating programang Gabay. Gabay, araw-araw na pagninilay, salita ng Diyos at patnubay, pananampalataya at biyaya. Pananampalataya at biyaya. Yay! Welcome po muli. At simula na ng Simbang Gabi. Ayan, sa mga maaring nakikinig sa atin online, maaring nasa radyo, or ayan, posible po no, na yung mga kasama natin, of course, hindi lang naman dito sa Pilipinas, Brother Mark, Luzon, Visayas, Mindanao, but also all around the globe. Nako, 9 days na lang. Ay, Pasko na. Yay! Pasko na naman. Pero alam mo, brother, pag pinag-usapan yung Pasko na naman, iba-iba tayo ng maaring pinanggagalingan, iba-iba ang ating pananaw. Sabi nga raw, itong panahon ng Pasko, either ikaw ay excited o kaya maraming iba gusto nang mag-exit. Dahil sa, ayan, baka nandiyan na yung mga inaanak mo, hinahanap ka na, ano kayang pambibigay mong regalo. Kaya sakto yung tanong natin ano ang paghahanda na iyong ginagawa sa paparating na Pasko. So join us in the conversation po. At sa mga nasa online po, tag your friends and share this Facebook Live. Ayan, tayo ay live na Mark sa Radio Veritas 846. I'm also looking into the comment section kung sino yung mga kasama natin, mga nagpapadala ng heart reacts, ng mga likes, ng mga emoji, and then at the same time mga stars. Naku, thank you po sa inyo. Sige, maybe we can actually do some shout outs no sa mga kasama natin. Ito, tayo ay binabati ni Virgie, amen. And then we also have here, brother, si Glyceria from Binondo, Manila. Diyan ba? Meron ka ba nakita sa Facebook Live? Ito sa Light of Jesus Sige. Family, si Sister Che Robles. Yan. Sabi niya, God bless us abundantly from Bacoor, Cavite. Ayan. Of course, no, si Randy ay nagbahagi ng kanyang panalangin. As always, thank you, Randy, for sharing this. At saktong-sakto, no? As we also invite you, ilagay niyo po yung inyong mga prayer petitions kasi tayo po ay nagdarasal sa bawat isa at araw-araw nga po ay may misang iniaalay para sa ating mga panalangin. At ito na nga po, nagsimula na tayo sa Simbang Gabi. Unang araw ng Simbang Gabi, no? Brother Mark, ikaw, kamusta ba ang experience mo ng Simbang Gabi? Meron ka bang mga naalala? Nakabuo ka na ba ng 9 days? Sige nga, feel free to share it with us. So matagal-tagal na nung nakabuo ako, siguro nung high school pa, yung last time na nabuo ko. Ito mga nakakaang Pasko kasi, dumaan yung pandemic. Meron naman nung before pandemic, kulang ako ng isang araw. Pero ngayon talagang tinatarget natin na talagang yung novena ay mabuo natin sa pamamagitan ng Simbang Gabi or yung kapag madaling araw kasi ang tawag natin ay Simba de Gallo. Yes.
And ako, just before we go live, no, nakikinig ako kay Cardinal Advincula, no, sa Mm. Manila Cathedral kasi may ongoing rin, no, na live na simbang gabi. Sinasabi niya nga, no, of course, ngayon kasi meron ng night masses, as in gabi, bago yung itong kagabi, meron, di ba? Tapos meron ng madaling araw, ang sinasabi ni Cardinal Advincula na tayo ay papunta sa simbahan na madilim pa yung ating Oo. dadaanan, di ba? Pero pagdating natin sa simbahan, talagang puno ng liwanag. At Amen. palagay ko, no, ito ay paalala sa atin, no, na yan ang ating karanasan sa ating pananampalataya. Dumadaan tayo sa kadiliman, pero ang ating simbahan, ang ating Panginoon, ang liwanag, no, sa kadiliman. Amen. Kaya pagdating rin sa loob ng simbahan, makikita natin, no, ang daming Christmas decoration, talagang makulay, no? Yung mga tao talagang kahit aandap-andap pa yung mga mata, 'di ba? Medyo inaantok-antok pa, nag-iikab-ikab pa. Nandun yung effort no. Pero tama naman no na may mga paniniwala na sabi raw kapag ka nakabuo ka ng simbang gabi, 'di ba? Yung Pwede ka mag-wish na. Christmas wish, 'di ba? Ano to, parang genie lang no. Ang ginawa nating parang hingian lang ng request. No? Pero naniniwala ko more than 'di ba fulfillment ng ating mga kagustuhan, yung ating mga wish, ang mahalaga doon is mas lalo tayong mapalapit sa ating Panginoon. Kasi Tama nga, ka diyan. brother, itong panahon ng Kapaskuhan, talagang minsan nawawala na si Christ in Mm. Christmas. No, we are forgetting the true reason for this season. Kaya marapat lamang po no na tayo ay magsimba, tayo ay magdasal, tayo ay mangusap no sa ating Panginoon. Mm. Kaya tama rin po ang inyong desisyon no, na makasama po kami ni Brother Mark as we serve you today. Sige, Brother Mark, tayo ay nagtatanong nga sa kanila, no? And feel free to share. Ano ang paghahanda na ginagawa mo ngayong paparating na Pasko? Yan, siguro sa akin, brother, medyo naging paalala at na-inspire po ako sa Ebanghelyo kahapon mula sa Luke chapter 3 verses 10 to 13, kung saan iba't ibang klase ng tao yung lumapit kay Juan Bautista, mga pangkaraniwang tao, mga tax collectors, at maging mga sundalo, nagtatanong, ano ang dapat naming gawin? Parang ganun rin yung tanong niya sa atin yung ano ang dapat nating gawin to prepare and be saved. So ang sagot doon ni Juan Bautista ay simple pero malalim at talaga naman pong sapul ako. Ang sabi niya doon, maging mapagbigay, maging tapat, gamitin ang iyong kapangyarihan or influence para sa kabutihan, maging mababa ang loob at ituro si Jesus. Yan, make Jesus the center of your life or the real reason for this season. Pero aminin po natin, mga kapanalig, madalas nakakalimutan po natin itong mga ito dahil sa dami ng ginagawa natin, tulad nga nung pag-shopping ng regalo, Christmas parties dito, reunion doon, o kaya nag-ahabol ng mga deadline bago magbakasyon. Sa panahon po kasi natin ngayon, madaling mag-focus sa mga panlabas na aspeto ng Pasko, katulad ng pagsasabit ng parol, mga Christmas lights, hamon sa Noche Buena at regalo. Wala naman pong masama dito, pero paano naman po yung pang-spiritual na paghahanda, di ba? Paano po natin mabibigyan ng mas malalim na kahulugan ang parating na Pasko, di ba? Sa akin ito, Brother JC, parehas ko pong pinaghahandaan yan, yung panlabas at panloob. And yung panlabas na paghahanda ko, brother, I am guilty as charged sa mga nabanggit ko. Katulad ng karamihan, naglalagay din po kami ng dekorasyon, nag-iisip ng ihahanda sa Noche Buena at nagpaplano ng mga goals para sa susunod na taon. At napaka-normal naman po nito kasi bahagi na po yan ng ating tradisyon. Pero sa panloob or spiritual na paghahanda, dito ko po mas sinisikap na mag-focus ngayong Advent season. Una, siguro makapagkumpisal ako. Para pong paglilinis ng bahay yan kailangan ko po munang linisin ang sarili ko kasi ang sakramento ng kumpisal ay isa sa mga paraan para magbalik loob sa Diyos, magpakumbaba Yes. at magsimula muli. At pangalawa, Amen. yun, yung pagnunubina at sisikaping makumpleto ang simbang gabi o misa di Gallo. Pangatlo siguro, ito, reconnect with family and friends. Para sa akin po kasi, mahalaga rin na ayusin ang relasyon natin sa mga tao sa paligid natin. Tawagan ang mga matagal nang di nakakausap, mag-sorry kung may nasaktan tayo, magpasalamat kung may tumulong at kung may mga maagang nagbigay ng pamasko. And siguro ito, idagdag ko din yung paggawa ng simpleng kabutihan. Tulad nga po ng sinabi ni John the Baptist kahapon,
maging mapagbigay. Minsan, hindi naman po kailangan ng malaking bagay. Isang ngiti, isang simpleng tulong, o pagbibigay ng oras ay sapat na. At ano po, kayo po mga kapanalig, baka gusto ninyong maglaan ng oras para magdasal kasama ang pamilya, pagpasalamat sa Diyos kahit sa gitna ng mga pagsubok, o magbigay ng tulong sa nangangailangan. Wala pong maliit na handog ang pagdating sa Diyos. Ang malaga, ginagawa natin ito mula sa puso. Kaya ngayong Advento, naway maging panahon ito ng panibagong simula para sa atin. Hindi lang para sa ating mga tradisyon, kundi para sa ating relasyon kay Jesus. Kasi sa bawat kandila nga ng Advent na sinisindihan natin, naway madagdagan din ang ilaw ng ating pananampalataya. At tandaan po natin, ang Pasko ay hindi lang tungkol sa kung ano ang handa natin sa mesa, kundi kung ano ang handa natin sa puso natin. Ayan, brother. Yan, maraming salamat mga kapanalig. Yan, huwag kayong magatubiling mag-share ng inyong sagot sa kung ano ang paghahanda na ginagawa nyo para sa paparating na Pasko. Amen. Thank you so much, Brother Mark, for sharing that. Alam mo, minsan yung mga reflections natin, yung mga pagninilay natin, akala natin sa atin lang pero actually, nabe-bless natin yung ating mga kapanalig. Kaya, ayan, mga kapanalig, no? Ano ang paghahanda na yung ginagawa sa paparating na Pasko. Dapat hindi lang external, panlabas, pero dapat yung panloob din, no? Lalong-lalo na, ayan, huwag natin kalimutan na talagang let's put back Christ in Christmas, no? Yay! Ayan po. Ganda ng image mo dyan, ba? Oo nga Continue to tag your friends and share this Facebook Live. Salamat, ayan, sa mga kasama natin, kay Mel. Thank you kay kay Janice, kay Jel, kay Eden. Thank you kay Jessel. Ito, titingnan ko rin yung DCRV 846 na mga bumabati sa atin, no? Thank you po. Mamaya, mag-shoutout pa tayo, pero tuloy-tuloy na natin, no? Again, sa Feast Bay Area District, brother, kakatapos na natin ng last, no, na feast natin, kahapon lang, no? At napaka-powerful lang naging mensahe ni Brother Alvin, ni Brother Bo. Of course, it's really finding Jesus in our mess, finding Jesus in the noise, no, in the chaos, no? At syempre nagkaroon din tayo ng pagkakataon para i-honor, pasalamatan lahat ng ating mga servants sa Feast Bay area. Nagkatuwaan tayo at definitely, no, it was really Thanksgiving talaga, no, pasasalamat, no. Kaya yan, sa ating mga prayer petitions, dapat hindi lang hiling, pero dapat magpasalamat tayo sa Panginoon. Ang gabay po ngayon, no, ay napapakinggan nyo sa Radio Veritas 846. Tayo ay Mondays to Fridays, 5 to 5:30 ng umaga. Kapag Sundays po, it's 8 to 9 o'clock ng umaga. At tayo rin ay, ayan, napapanood sa Veritas TV, Sky Cable Channel 211, sa ating mga Facebook Live platform, no, sa DCRV 846, sa Light of Jesus Family, ang ating YouTube, Veritas PH, no? At tayo ay napapakinggan rin sa Signal Cable Channel 313, e-radio portal. At mag-text po kayo, no? Kung may mga message po kayo, babasahin natin mamaya yan at 0918-837-4827 or 0918-VERITAS. Ayan. Of course, no? Sa mga Facebook page ng ating Light of Jesus Family, ng ating pong Feast Bay area, sa Feast U-Belt, tayo po ay naka-live ngayon. At inaanyayahan natin, no, brother, ang lahat dahil sa, of course, no, ito na ang Manila, Metro Manila Film Fest, no, sa pagsuporta natin sa pelikulang Pilipino ngayong darating na Pasko. Pero bago po yan, no, ang gandang panoorin natin ang The Chosen Holy Night Special. At natatampok po dyan ang ating very own Feast Worship with their song Magnify. So, it's only exclusive in SM Cinemas. Sana po ma-bless kayo nito at mag-iaya pa ng iba, no? You can even visit thechosentv.ph to get your tickets. And again, may hangover pa talaga tayo ng FeastCon at the same time, no? If you haven't watched The Chosen, i-download nyo na rin yung app na yan kasi nandyan po yung magagandang storya at palagay ko po mabibless po kayo ngayong Pasko, no? Kami ng aming pamilya has been blessed as well. So, ito, manalangin na tayo, Mark, kasi after nito, we'll go for a break at mamaya natin babasahin ang ating kwentong gabay. Sige, let's pray in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Let's offer to God ang ating po mga panalangin. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang lahat ng pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa hindi masukat, wala hanggan at nag-uumapaw na kasaganaan ng Diyos sa buong sanlilikha.
Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos, ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos. At dahil ako'y pinagpala, pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Just before we go for our quick break, no, we want to share with them, brother, no. Yan, yung mga nag-celebrate ng month of December. Happy birthday po sa inyo. Feel free to let us know. Itag ang mga friends, no. Ako, shout out na agad kasi hindi na naman birthday pero pati anniversary. My wife, Milen, and I will be celebrating our 13th wedding anniversary this coming December 20. In-announce ko na ngayon, brother, kasi nga, dapat tayo ay Wednesday edition sa December 18. Pero dahil ang ating lingkod na si Brother Joel at Sister A-Girl ay nagpapahinga at nagpapagaling pa, tayo muna ang humanili, Brother Mark. Kaya binabati ko na ang aking wife na si Milen. Happy birthday tuloy. Happy anniversary, Milen. Ayan, I love you. Thank you so much, no? At syempre, we're blessed in our family kasi hindi lang naman anniversary because Yana, this coming December 20, will be celebrating her, 8th birthday naman. Kaya happy birthday, Yana. Ayan po, dating pinangarap lang namin at pinanalangin, pero si Yana, ayan. Gusto niyo man namin magkaroon pa ng another na anak, pero mukhang eto muna po at nagpapasalamat na kami. Kaya happy anniversary, Milen, at happy birthday, Yana. Sige po, feel free to tag your friends, share this Facebook Live. This is Coach Cecil Bian with Brother Mark para sa Monday edition, humalili for Brother Joel and Sis A-Girl. Magkakaroon po tayo ng quick break. At sa pagbabalik natin, muli ang ating question for today, Brother Mark. Ano ang paghahanda na iyong ginagawa sa paparating na Pasko? Magbabalik po ang programang Gabay. Sa unang araw ng Pasko, binigay sa akin ang nobya ko, isang di na bago. Sa pangalawang araw ng Pasko, binigay sa akin ang mister ko, dalawang gabay at isang di na bago. Sa pangatlong araw ng Pasko, binigay sa akin ang nanay ko, sabat na pangnilay, dalawang gabay at isang di na bago. Sa pang-apat na araw ng Pasko, binigay sa akin ang kuya ko, sa companion set, sabat na pangnilay, dalawang gabay at isang di na bago. Ikalimang araw ng Pasko, binigay sa akin ang mahal ko, Christmas bundle, sa companion set, sabat na pangnilay, dalawang gabay at isang di na bago. Magbigay ng regalong puno ng pag-ibig ngayong Pasko. Welcome back sa ating programang Gabay sa Biblia sa Radyo. And this is the Monday edition. Humahalili po for Brother Joel and Sis A-Girl. Ito po si Coach JC together with my partner, Mark Lee Isidro. Yeah, hey, thank you, Brother Mark, for serving with me. Alam kong nag-adjust ka rin. Pero, brother, ang bilis nating mag-adapt at mag-agile, di ba? Moves. At, of course, no, praying again for Sister A-Girl and Brother Joel to restore their health, healing, and wellness. Totoo yan, ha, brother? Kahit ako, as I speak right now, medyo sinisipon, inuubo ng konti, pero salamat kay Lord. Nako, mga panalig dahil sa lamig ng panahon, kaliwat ka ng mga iba't ibang events, ingatan rin natin ang mga sarili natin. No? Of course, we came from the pandemic at ito talagang siksikan ng mga tao. Kailangan mag-alaga pa rin. Kaya nakikita ko ngayon, bro, may mga nakamask rin sa mga crowded areas. No? Kasi hindi maiwasan. Merong ibang taong uubo, sinisipon, tapos nasa isang area kayo, kaya air condition. Kaya talagang mag-ingat tayo, ha? Kasi baka mamaya sobrang enjoy ka sa Pasko, tapos magkakasakit ka na pala. Mahirap naman yun, di ba? So, ayan, letting you know po na yung kaninang quick video natin ay sa ating mga kaibigan from feastbooks.ph. And yes, no, kung kayo ay wala pang regalo sa sarili nyo o kaya pang regalo sa mga mahal nyo sa buhay, ito po ang ating Feast Books gifts that are good for the heart,
and Soul. Available na po ang ating devotionals for 2025. Ayan, ang ating Didake, ang English version ng Gabay. Ang Gabay, ang binabasa natin dito, ang companion, no? Ang daily scripture reading at prayer journal, at ang Sabat, ang mga homilies po ng mga kaparian. Available po ito sa feastbooks.ph. You can also add to cart, no, sa Shopee, Lazada, o kaya TikTok Shop. At Brother Mark, ang second installment ng book ni Brother Bo on Bible Study together with the Bible Nerds, God Made You to Flourish, is now available. God's plan isn't just to rescue you, He wants to flourish you in every area of your life. Mga kapanalig, sinong gustong magtagumpay sa 2025? Ayan, no? Naku, unahin natin ang Panginoon. Kaya nga, di ba, unahin natin ang, ay, nawala ang tuloy ko. Unahin natin lagi ang Diyos. Ayun, unlad, no? Kaya sakto tong libro na to, no? So again, thank you, Brother Bo at Bible Nerds. At for the information of everyone, ang Bible Nerds po is also a podcast. At sila po yung nag-research ng ating mga talk series sa Feast, no? Kaya all year round, blessed na blessed tayo. Salamat sa kanila. Yay! At this moment, again, we're sharing with you ang ating question for the day. Ano ang paghahanda na iyong ginagawa sa paparating na Pasko? Nagbahagi na si Brother Mark kanina At napakaganda ng pagbabahagi niya. Kaya parang ang hirap ng mic drop moment na yun At ako, sasabihin ko na lang, amen. Agree ako dyan, brother. Kasi kahit ako rin, no? Ang maikling pag-share ko ng paghahanda ko, of course, no? Kailangan ng pahinga. Kasi naging busy ng buong taon. At pag nagpapahinga ka kasi, that gives you now space to listen to the Lord, no? Kaya dati talagang dire-diretso, dami mga events. Ngayon medyo unti-unti nag-slow down. No? Siguro yun ang aking gagawin ngayon, no? More. Yung maging mabagal ang lahat para makausap ko ang pamilya ko, spend time with my loved ones, no? At syempre sa pagsisimbang gabi, sa pagdadasal, nakikinig ako sa Panginoon kasi, bro, hindi lang naman Pasko ang countdown natin, pero pag binilang mo, ilang linggo na lang, di ba? Ilang tulog na lang rin. Ito na ang bagong taon. Di ba? Kailangan mag-reflect. No, tingnan mo yung mga magandang nangyari ngayon 2024. Ano yung mga pwedeng matutunan? At kung nagkamali ako, di ba? Hindi ko nauulitin ang pagkakamali ko. Ayan. So, yan ang mga paalala rin sa atin. No? Kaya mahalagang maghanda. Hindi lang externally, pero internally. At syempre, talagang bigyan mo ng puwang, ng space, ang ating Panginoon sa iyong puso, sa iyong buhay, sa iyong pamilya. At di ba, yun ang nakita natin, di ba? Ilang beses si Jose at si Maria na kumatok, pero hindi sila napagbuksan. Buti na lang, no? Meron pang ibigay sa kanila na sabsaba, no? Or yung manger, yung parang, kumbaga, pwede nilang tuluyan during that night. So sana tayo rin po, huwag tayong magsarado ng ating mga puso at buhay. Ngayong Pasko, buksan natin ang ating isip, puso, ang ating buong buhay sa ating Panginoon. Yay! Brother, I think ready na sila na, pakinggan ang ating kwentong gabay. Go ahead, Brother Mark. Bagay na bagay yung share mo sa ating gabay. Ang mga ng ating kwentong gabay ay magandang lugar na ibinahagi ni Sis Laling Laling Gogna. Ito ay inspired mula sa mga bilang or Numbers chapter 24 verse 5 kung saan binanggit ni Balaam sa kanyang ikatlong orakulo, anong ganda o Jacob ng iyong mga tolda. Kwento ni Sister Laling mula sa ating gabay. Hirap na hirap ako ng mga panahong iyon sa dami ng dapat gawin, mga planong dapat tapusin at mga responsibilidad na kailangang tuparin. Pero parang walang nangyayari ayon sa inaasahan. Hanggang sa napaupo na lang ako sa silya. Ang aking silya ay nasa sulok ng aming kwarto at nasa tabi ng bintana. Naisip ko na matagal-tagal na rin pala akong hindi nauupo doon. Habang nakaupo, huminga ako ng malalim. Hinawakan ko ang aking Biblia at ipinikit ang aking mga mata. Gusto kong umalis at gumawa, pero nanatili ako at huminga ulit. Pinilit kong patahimikin ang aking hindi mapakaling sarili hanggang sa makating ko ang isang lugar.
at dumating ang katahimikan. Hindi kailangan ng mga salita at paliwanag. At napanatag ang aking mga alalahan. Nanatili pa ako sa sandaling iyon para haplusin, mapakinggan, makita at matahimik. Napakagandang lugar iyon dahil naroon ang Diyos. Lagi siyang naroon. Siya lamang at ako. Wala nang ibang mahalaga. Wala nang iba maliban sa kanyang presensya. At iyon na ang lahat. Pag nilayan po natin, sa unang araw ng simbang gabi, ipanatag mo ang iyong kaluluwa. At manalangin po tayo. Naway ang abala kong puso ay makapagpahinga sa iyo, Panginoon. Santa Albina, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ganda nun. Naway tayo ay makapagpahinga, no? Sa piling ng ating Panginoon. Yes. Kasi, ayan na nga, baka ang dami nating nilalagay, no? Na activities, gagawin, mga regalo, material. I'm not saying it's all wrong. Maganda po ito mga to. Pero, dapat talaga meron tayong space at puwang para sa ating Panginoon. Thank you, brother, for reading that. At muli, that's from Sister Lalaine Gogna, ang wife ni Brother Arun Gogna, no? Salamat po sa inyo. At brother, again, letting you know po, kami ni Brother Mark Lee ay humahalili, no? Nag-substitute po para kay Sis Eager at Brother Joel Saludares na nagpapagaling kasi baka nagulat po kayo. Kami po ang Wednesday edition. Again, Brother JC po, Coach JC Libiran po, and I serve, no? Kami po sa Feast Bay Area District. At I look after as well a feast, no? Sa U-Belt. Letting you know na baka bakasyon muna ngayon. Ang resume po namin sa U-Belt area ay sa January 8, no? Wednesday. Tuwing first and third Wednesday lang po tayo. Kaya letting you know about it. Of course, no? Brother Mark, hindi lang naman yung mga feast nagbakasyon. Pero tuloy-tuloy pa rin naman ang ating mga online program. Katutong gabay. Tuloy-tuloy yung gabay. Kaya feel free to continue to spread the word about this. Mag-shoutout muna tayo ng mga ating mga kapanalig, no, na tune in sa atin. Dito may mga text message na pumasok, no? Kaya doon sa atin ni Kenneth. At si Kenneth ay nag-celebrate ng birthday. Happy birthday, Kenneth! O, di ba? At kasama niya si Kuya Jimmy as well, no? Sabi ni si Kapanalig 5603, good AM, brothers. Thank God for this Advent season. God's blessings, especially, ayan, good health for my family and me. Ayan, pa-include sa prayers po. Ayan, thank you po. Nanay Dulce ng Las Piñas. Ito to, si Kapanalig 1500. Good AM, brothers, no? Please include my daughters, si Sam, si Rain, sa prayers ninyo. So, my husband, ayan, avid listener po from Bukawi, si Kapanalig Gina. Thank you sa iyo, Kapanalig Gina. Si Carmelita bumabate, ayan, sa Facebook Live. Si Rafaelita, salamat sa Diyos. Si Benedict Paglinawan, no, di ba? To be loved, to love God and to love my others, to love others and to love myself. Amen. Good morning po. Yan, si Aster, I'm listening. Thank you po. Sige, just keep your comments coming. Si Grace, si Sonia, si Robert, no? Ayan, thank you po. Si Fe, si Concha, ayan, sabi niya, praise and thanksgiving for this new day. Si Anita as well. Si Agnes ay from Arayat, Pampanga. Sige bro, meron ka ba mga nakitang pwedeng i-shoutout natin dyan? Yan, dito sa ating LOJ, nag-message si Virgo, si Kat Kalamlam. At ito, napakagandang prayer na request ni Sister Grace Canoy. Sabi niya dito, Panginoon, i-guide mo po ang pag-aaral ng aking anak sa TESDA. Bigyan mo po ng magandang kaisipan at lakas. Maraming salamat din sa araw-araw na buhay na aming matanggap. At patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Bigyan mo ako ng maraming lakas nang makasama ko po ang aking mga anak. Lord, sa iyo ko po lahat, pinagkatiwala ang lahat ng kahinaan ko sa buhay at wala pong imposible. Ayan. Amen. Thank you, brother. Ito, si Ronald, sabi niya, W, di ba? Parang maka-win yan. Win. For the win. Si Everyday is a Blessing, sabi ni Mel Manabat, si Lourdes from Antipolo. Dito nakita ko si Pamela, happy Monday. Yes, no, nanibago kayo no Monday. Iba yung kausap ninyo. Pero ito po sa mga Wednesday edition, si Brother Joel po at si Sister Eager ay mapapanood niya sa Wednesday edition. Nagpalit lang para at least maganda rin po makilala natin ang mga ibang anchors natin. I think that's about it, brother, no? Pagdating dito sa
Ayan. Salamat po sa inyo pong presensya, sa support sa ating media ministry. Again, your giving goes a long way. Kaya salamat po for being ang ating biyaya sa radyo. At para po sa paraan ng pagtulong, pumunta lamang po sa www.biyayasaradio.com. Natutulungan natin ating mga Peace Mercy Ministries from womb to tomb. Let's continue the cycle of generosity and let's invest in the mission of impacting lives. At pwede kayo magbigay ng one-time giving o kaya ng regular giving. Pumunta po sa www.biyayasaradio.com. Our prayer is i-bless po kayo ng ating Panginoon ng siksik, liglig at umaapaw. And yes, you are blessed to be a blessing. I think that's about it, brother. Tayo ay mananalangin ngayon. Let's bring before God ang ating mga prayers in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, ngayong simula po ng simbang gabi, naway kami po ay patuloy na mapalapit sa iyo at magkaroon po ng puwang sa aming mga puso, buhay, sa aming mga pamilya, ang iyong anak na si Jesus. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po mga kapanalig. Thank you, Mark, for serving with me. High five, brother. And a blessed Monday po sa inyong lahat. God bless everyone. Thank you. Advance Merry Christmas. Woohoo! Yay! Leaving you now with our Peace Mercy Ministries video. Let's be a blessing this Christmas. May mga buhay na tila ba nawawala ng liwanag. Mga pinanghihinaan ng loob. Mga pamilyang malapit nang mawala ng pag-asa. Ngunit may kadiliman man, mayroong handa na magbigay ng liwanag. Sama-samang tumutulong ang The Feast Mercy Ministries upang magpatuloy na magbigay ng pag-asa, pagmamahal, at liwanag sa mga nangangailangan. Muling bumabalik ang ngiti ng mga lolo at lola. Muling sumisilang ang pag-asa para sa mga ina at batang walang kasiguraduhan ng bukas. Muling nagiging kanlungan sa mga kabataang nasaktan at nawalan ng boses. Muling nabibigyan ng pagkakataon ang mga kabataang makamit ang kanilang pangarap. Muling nagdadala ng pagbabago at pangalawang pagkakataon sa mga nagkamali. Muling umaalalay sa mga nasa gitna ng matinding pagsubok at krisis. Muling nagiging suporta para sa mga batang nangangailangan. Muling nagbibigay ng lakas ng loob at tulong sa mga humaharap sa kanser. Muling nagpapakita ng malasakit sa pinakamahihirap nating kababayan. Muling nagiging liwanag at pag-asa para sa mga nasalanta. At muling ibinabahagi ang mabuting balita sa mga nananampalataya man o hindi, sa matagal nang naniniwala o nagsisimula pa lamang. Sa bawat ngiti, sa bawat yakap, sa bawat paglingap, nagsisimula ang pagbabago at pag-asa. Nagsisimula ang liwanag dahil sa iyo. Ituloy natin to. Dahil ang liwanag mo ang magpapaningning sa buhay nila.